Samantala, makakausap natin sa linya ng telepono si PNP Spokesperson General Generoso Serbo upang pag-usapan ng ilang sunod-sunod na election-related violence. Good morning, General Serbo. Yes, Pia, magandang umaga at sa ating mga taga-subaybay. General, magandang umaga sa iyo. Pag-usapan muna natin yung sa Taguig. Sir, kamusta na yung nangyayaring investigasyon ng PNP ulo ni Mayoralty Candidate Rica Tinga at Mayor Lani Cayetano? Nung isang araw, kausap ko yung hepe natin dito sa Taguig City Police Office at base naman din sa kanilang opisyal na mga pahayag or official statements ay papailan na po nila ng kaso yung grupo na allegedly nagtangka nga daw pumasok sa City Hall at ito nga yung naiulat na mga grupong identified with Mayoralty Candidate Tinga. Ayon sa report, papailan nila ito ng kasong alarm and scandal. Okay, sir, nakakagulo lang, no? Kasi according to Rica Tinga, gumamit daw ng goons, yung mga naka-black na mask, yung kampo ni Lani Cayetano. Sir, may katotohanan na po ba ito, sir? Well, I'm relying on the official report of the Taguig City Police Office. But then, may tayo na may instruction ng ating Taguig na imbestigahan din nila ng mabuti itong insidente. Meaning to say, kung may mga, tulad ng sinasabi mo, kung may mga aligasyon na may pagmamalabis din on the part of the other group, at tulad ng sinabi mo, kung may katotohanan na may mga naka-bonnet na mga grupo na nanakit din, it should be investigated at yun nga po, dapat mapailan din ang kaso. Okay, sir, yung nangyari naman, sir, sa Manila, sa kampo ni dating Pangulong Joseph Estrada, nagkaroon ng batuhan habang nagsasagawa sila ng campaign rally. Sir, kamusta ito? Natukoy na ba natin kung ito ba yung mga adik lang dyan sa Manila ang gumawa ng ganyang insidente? Katulad din nung nangyari sa Taguig, Manila Police District has to investigate that incident at nang sa ganun mawala yung agam-agam na ito'y gawa ng ganitong grupo. Tulad na sinasabi ng iba. Pero yun nga, ang importante rito ay malaman kung sino man yung mga gumawa nito. So the challenge now is on the part of Manila Police District is to find out who really are the perpetrators of this incident. Okay, General, nagiging palusot na rin ng ibang kampo. Kung may nanakit sa kampo ko, sasabihin ng kabilang kampo, kagagawan lang namin yon. Sir, posible po ba yon in other election before or previous years? Posible po ba na kayo mismo ang magsakitan, pagdating dyan sa politika, magsasakitan kayo para lang maibintang doon sa kabilang kampo? May ganito na po bang insidenteng na record before? Hindi ko matandaan, Tia, pero yun nga sa aspeto naman ng investigation, wala tayong masasabi unless ma-prove talaga natin by kung meron tayong makukuha talaga mga witnesses na makakapagturo or piece of evidence that will validate or pinpoint exactly kung sino yung gumawa. Kung wala po yan talagang lahat magiging agam-agam lang talaga. Okay, sir, yung nangyari namang ambush dyan sa Iloilo, namatay yung kanyang asawa. Sir, meron na po bang improvement yung investigasyon dyan sa lugar na yan? Yeah, masakit din. It's sad na meron tayong nagkamatayan na naman tayo dito sa Lemery, Iloilo. Ang mabuti naman dito ay kaagad naman may suspect tayong nahuli. Although pinaniniwalaan na marami sila, pero at least we have one under our custody at yun, mula sa suspect na ito perhaps ma-identify natin lahat ng kasama to include kung sino man yung pinaka-mastermind po nito. No. Sir, so in short, lahat itong kasong ito, itong tatlong pinag-uusapan ngayon is under investigation pa? Yes, tayo magsisimula, iimbestigahan talaga natin ito. At yun, tulad ng mga ibang criminal acts na tinututukan ng PNP, we have to identify kung sino talaga yung gumawa nito. At yun, ma-file na natin ang kaso. Okay. Nang sa ganun mapanagot natin sa batas. Okay, sir, medyo maingay itong mga insidente nito, pero ba ang PNP ba nananatili pa rin sa kanilang stand na hindi pa rin ganun karami ang election-related violence compare nung nakaraang eleksyon? Hindi natin dinidiskwento na talaga namang may mga insidente ngayon at meron tayong mga casualties. In fact,
At meron tayo mga injured. Pero yun nga, kanina naman we're just comparing yung 2010 at saka 2013 based on statistics, and statistics will tell us na mas mababa pa rin ngayon comparative period yung action. Okay. Pero yun nga, hindi naman natin dinidiskwento. Tulad ng lagi natin sinasabi, kahit sabihin na natin bumaba dyan, the point is, meron pa rin insidente at meron pa rin mga namamatay, meron pa rin mga nasasaktan. At pag may mga ganyan, the PNP has to address it. Okay, sir, so mukhang mas tuloy-tuloy pa ito eh. Hindi natin maiiwasan. Habang papalapit yung eleksyon, maraming mga grupo ng kandidato ang magtatagisan o magpapatutsadyahan o magsasakitan pa. Sir, gaano kahanda ang Philippine National Police para sa ilang araw na lang at eleksyon na? Kung naghanda man kami bago pa man pumasok yung election period, ngayon si General Purisima ay meron kaming tinatawag na Oplan last 2 weeks. Nung huling press ko namin with the Secretary of the Interior and the local government, Mar Rojas, ito binigyan namin ng diin na yung last 2 weeks natin leading to talagang pag-iibayuhin pa rin po ng PNP yung ating magiging security deployment or should I say yung security coverage ng ating elections at yun nga po, minamaximize namin yung ating police na pwedeng gamitin for the elections. Nag-generate kami ng additional na 30,000 na police so that we can beef up yung ating mga police na nakadeploy na sa kalsada. So umasa po kayo ng talagang mas maigting na security from your Philippine National Police. Okay. Very well said, General. Maraming salamat po sa inyo. ISP, magandang Mabuhay umaga. kayo. Okay. Okay, yan nga po si PNP spokesperson General Generoso Serbo, PNP spokesperson.